Naalimpungatan si Ravenna nang may magaan na tumapik sa pisngi niya. Namulatan niyang nakatunghay sa kanya si Jim habang nakahiga siya sa kama niya. Kaliligo lang nito base sa nakikita niyang basang buhok nito. He looked so fresh and she could smell the faint scent of his aftershave. Kung ganito nang ganito ang mamumulatan niya sa pagising niya, malamang ay gustuhin na lang niyang mamaluktot sa kama habang yakap ito ng mahigpit. Naipilig niya ang ulo sa naisip. Naisip nga ba niya iyon? At last gising ka na. You've been asleep for almost 3 hours since we left compadres. Iniabot nito sa kanyang isang t-shirt na puti at shorts na sa tingin niya ay pag-aari nito. Inihanda ko na ang bathtub. Siguradong nanlalagid ka na kaya mabuti pa'y bumangon ka na riyan. Anong gagawin ko rito? Tanong niya. Nang iladlad niya iyon ay bumagsak sa kandungan niya. Ang underwear niya na nakaibit pala sa damit. What the? I want you to change into that. I can't believe na puro gown ang nakalagay sa cabinet mo. Huwag mong sabihin gown din ang pambahay mo. Pinakailaman mo ang cabinet ko. Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Itinaas niya ang underwear na hawak. You look at my panties. Kagyat din siyang ibinabayo ng titigan niyo ni Jim. Tumaas ang sulok ng mga labi nito. A little. Ang bruho at mabilis pang sumagot. How far can you get? She hissed. Nagmamagandang loob lang naman akong ihanap ka ng may susot pero ako ang nabigla nang makita kong isa lang ang color scheme ng mga damit mo at iisa lang ang style. Wala tayo sa Victorian times na gown din ang pantulog, saka nasa bahay kita, hindi uso dito ang ganun. Mga damit ko yun kaya wala ka na sanang pakialam naman doon, diba? Hep, losers don't have the right to reason out. Huwag mong sabihin nakalimutan mong talo ka kanina. Tanong ni Jim nang kunutan niya ito ng noo. Inilabas ito ang isang maliit na MP3 player. Pumalatak ito. May pagkamalilimutin ka rin pala. Either way, susundin mo ang mga sasabihin ko tulad ng napag-usapan natin. When he pressed the play button, lalo lang siyang nainis dahil umalingaw doon ang naging usapan nila kanina. Oo na. I can't believe na talagang nag-aksaya ka pa ng panahon para i-record yan. Tumayo siya at sinikap na lumakad patungo sa banyo. Nananakit kasi ang kanang paa niya sanhin ng mga gasgas doon. Ebidensya ito. Besides, I'm a detective at heart. Walang makakalusot sa akin. Mainam kasi na nakarecord ang mahalagang usapang iyon for security purposes. Ani Jim. Yeah right, Conan Edogawa. Aniyang ang tinutukoy ang batang detective sa isang anime na napanood niya. Nilingon niya ito at tinignan ng masama. Wala ka naman siguro inilagay na hidden camera dito sa banyo. Don't worry, malinis ang banyo. I'll be bathing in the kitchen. We'll be cooking our dinner. Kaya bilisan mong maligo. Iniwan na siya nito. Pagpasok niya sa banyo ay natunang pansin niya sa bubble bath na nakahanda. May petals pa ng roses na nakalagay sa tub at nag-aanyaya ang amoy niyo na ilublob niyang sarili doon. Pagkatapos maalis ang lahat ng suot ay tinungo na niyang bathtub. She flinched when she dipped her foot in bath, sighed contentedly when she had submerged her whole body. In all fairness, this bathtub felt awesome. She enjoyed herself and it took a while before she finished bathing. Paglabas niya ng banyo ay nakabihis na siya ng damit ay binigay ni Jim sa kanya. Malaki ang t-shirt at short sa kanya. Mabuti na lang at may tali ang short. Kaya hindi iyon nalalaglag sa bewang niya. Nagpapatuyo siya ng buhok nang bumukas ang pinto at pumasok si Jim. Bitbit ang first aid kit sa kanang kamay. Natigilan ito sa kinatatayo nito nang mapatingin sa kanya. Bumaba tumaas ang mga mata nito sa kabuuan niya. Pilit niyang pinigilang manlambot ang mga tuhod sa paraan ng pagtitig nito. Ano bang trip ni Jim? O akala ko ba hihintayin mo ako sa kusina? She asked. Walang imik na dumiretso ito sa kama niya at inilabas ang kahon. Ang hawak na antiseptic at bulak. Come here. Tinapik nito ang kama. Kailangan magamot niya ang mga sugat mo sa paa bago ma-infection. Gasgas lang naman ito. Ani Ravenna. Dali na. Or do you want me to force you? Opo, you're honorless. Labas sa ilong na sabi niya bago lumapit dito. Umupo siya sa kama at tinitigan ito nang lumuhod dito sa harap niya para kunin ang paa niya. Napaigtad siya dahil para siyang napaso sa ginawa nito. His warm hands sent shivers all over her body. She cleared her throat. Sigurado ka ba sa ginagawa mo na yan? Ang alam ko abogado ka at hindi doktor. Kunwari ay walang tiwalang kamento niya. Kinikilabutan siya na hindi niya mawari hawak ni Jim ang paa niya. Itinaas ito iyon para ma-infeksyon mabuting nakakunot pa ang noo nito habang ginagawa iyon. Siya ay napakunot din ng noo dahil sobra na talaga siyang naiilang sa pagkakalapit nilang iyan. Sweetheart, I'm a jack of all trades. Just sit back and be Ode. Maya, bang nitong sabi bago ito ninampuan ng bulak
na may antiseptic ang talampakan niya. Malakas siyang napaungo sa biglang atake ng hapdi. Ouch! Can't you do it gently? Reklamo niya pero ipinagpasalamat niya na nawala ang kakatwang nararamdaman niya sa ginawa nito. He sighed, ang likot mo kasi. Sandali lang ito at mamaya wala na ang sakit. Dahan-dahan naman kasi. Napangiwi siya at tinignan ang kanyang paa. Tingnan mo, may dugo na. Ako na nga lang, lulumpuhin mo yata ako eh. Inagaw niya kay Jim ang bulak pero mabilis nito yung inailaw. Ano ba? Gusto ko pang mabuhay. Sa inis ay pinalo niya si Jim ng unan. Huwag kang magulo. Kinuha nito ang unan mula sa kanya at ibinato sa likuran niya. Pagkatapos ay muling hinarap ang paggamot sa paa niya kahit ano pang reklamo niya. Tiisin mo na lang ang sakit. Ano ang scientific name ng kabayo? Alam mo ba kung anong paboritong brand ng shirts ni Mickey Mouse? At bakit anonymous ang inilalagay sa quotes kapag hindi alam kung sino ang nagsabi nun? Nawala ang atensyon niya sa paa niya sa mga itinanong ni Jim. Sandali siyang natilgilan at nalito. Ano bang pinagsasasabi mo diyan, Jim? Absent ako nang ituro sa amin ang mga scientific name na yan. Saka malay ko ba kung anong fashion statement ni Mickey Mouse? Sumimangot siya. Saka hindi lang anonymous ang inilalagay. Feeling naman niya sikat siya. Si Anon pa kaya? Nakabangiti si Jim. For an injured woman, madaldal ka rin pala. At ikaw may pagkachismoso, sagot niya. Pati si Mickey Mouse pinapakialaman mo. Lalong lumawak ang pagkakangiti nito. Dan, tara na sa kusina. Anitong tinapik ang tuhod niya. Nawalan siya ng imik nang mapatingin siya sa paniyang tapos na pala nitong gamutin at ngayon ay nakabenda na. Ito na ay nagsuot ng tsinelas sa mga paa niya. Tinanong ba siya nito ng kung ano-ano para lang mawala ang atensyon niya sa sakit ng paa niya? Ain't he the sweetest? Bulong ng isang bahagi ng isip niya. Sweet ka dyan. Nagingit-ngit na bulong din niya habang sumusunod kay Jim patungo sa kusina. Hindi maaaring pag-isipan niya ito ng maganda at baka mawala siya sa tamang daan tungo sa pakikipaghiwalay rito. Kailangan na talaga niyang mag-isip ng mabuting paraan para makawala sa deal niya ng iyon. He may be a scheming lawyer but remember, you're an artist. Bakit ba nakalimutan niya mas malikot ang creativity na utak niya kaysa kay Jim? Hindi ganyan ang pagbabalat. Wala nang matitiridayan kung ganyan kakapal ang gagawin mo. Pansin ni Jim sa ginagawa ni Ravenna. Pinagkatiwala niya sa dalagang pagbabalat ng patatas na ilalagay sa niluluto niyang hapunan. Inirapan siya ni Ravenna. Shut up, I'm doing my best, okay? Itinas nito ang hawak na kutsilyo at napapapikit na ibinabayan sa patatas. Sa takot sigurong mahiwa ng kutsilyo ay naging kwadrado na ang binabalatan nito. Saan ka nakakita ng nilagang baboy na kwadrado ang patatas? What the fuck remained that she looks so cute sa ginagawa nito kahit palpak pa? Ito na lang ang gawin mo. Kinuha niya rito ang kawawang patatas at nilagay sa 2 piraso sa biwel sa kamay nito. Siguro naman mababalatan mo na yan ng maayos. Manipis lang ang balat niyan. She just made a face. Wala ka talagang tigwala sa akin, no? Pero sinimulan pa rin itong balatan ang binigay niya. I just want to have a normal dinner. Natawa siya nang sikuhin siya nito. Nasarihat. Ganon. Itinas nito ang hawak na kutsilyo. Ikaw kaya ang balatan ko at ilagay sa normal dinner na sinasabi mo. Pumalatak si Jim. We are getting violent here, aren't we? Kinuha niya rito ang kutsilyong hawak nito. I really wanted to do that. Nito. Napatitig siya rito. With her eyes blazing like that, he couldn't help but wonder if she'd look like that. And I made love. Napailing siya. What the hell was she thinking? Kanina pa siya parang sinisilihan. Hindi niya maintindihan ang nadamang kasiyahan nang makita niya ito kaninang suot ng mga damit niya. It gave him a feeling of raw satisfaction with knowing that this woman who was wearing his clothes was going to be his wife soon. Mas gusto niya ang ganda nito ngayong wala itong makeup pero talagang maputla ang bandalat nito. Ang buhok nito ay hindi pa nito nasusuklay at pinaraanan lang ng kamay nito kanina but it only made her more alluring. Kahit naalis na niya ang hidden camera sa loob ng banyo nito kaninang natutulog ito, ay parang may x-ray naman ang mga mata niya dahil parang niyang nakikita ang dalagang nakalublob sa bathtub. Nakaisang pitsil tuloy siya ng malamig na tubig habang hinihintay itong matapos maligo. This was insane. He wanted her so badly. Ngayon lang nangyari nagpigil siya sa isang babae. To think na nasa kanyang lahat ng karapatan. Naiinis na ibinaba ni Ravenna ang kutsilyo sa sangkalan. She wanted to kick herself because she had lost her temper again. Bakit ba hindi siya manalo-nalo kay Jim at laging siyang nauunang maasap? Pumikit siya. Breath, inhale, exhale. Hinga ka lang at mag-isip. Pero paano ba siya makakapag-isip ng matino kung presensya pa lang ng katabi niya ay nalulunod na siya? May masakit ba sa'yo? Tumilad siya nang maramdaman ang paglapad ng palad ni Jim sa noon niya. Bigla siyang napatras. Huwag mo nga akong hahawakan ng walang paalam.
kinikilabutan ako. Nabiglang asik niya. Natutop niya ang bibig. Ramdam niya ang pag-akyat ng dugo sa mga pisngi niya. Wrong choice of course. Kunot noong tinitigan siya ni Jim. Maya-maya ay napang ni ito. Do you feel weird whenever I touch you? Bakit ba bigla niyang nasabi yun? Iba pa naman mag-isip ang isang to. She stuck her tongue out at him sa kawala ng masabi sa kato malikod. Pero hindi pa man siya nakakaisang hakbang ay nawakan ito ang bewang niya. Impit siyang napasigaw ng walang anumang binuhat siya ni Jim at iniupo sa ibabaw ng mesa. Bakit ba nagiging habit na ito ang pagbuhat sa kanya? Nanlalaki ang mga matang napatitig siya rito. Ngayong nasa pagitan na ito ng mga hita niya, ang mga kamay nito ay nasa bewang pa rin niya. At kinakati ang mga kamay niyang alisin ng mga yun, pero hindi siya makagalaw. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa malapitan talaga ay napakagwapo ni Jim. Ravenna, ikaw ba yan? Pagkausap niya sa sarili. Ano na nga uli ang nararamdaman mo? Kinikilabutan ba ka mo? Namumungay pa ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Lalong nanlaki ang mga mata niya nang tumas ang mga kamay ni Jim sa pisngi niya at magaang hinaplos iyon. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin nang ang isang kamay ni Jim na kanina ay nasa bewang niya ay napunta sa likod niya at marahang dumuma doon. Pakiramdam niya ay nagtayuan ang lahat ng balahibo niya, pati na ang buhok niya. Hinawakan niya ang mga kamay nito at inalis sa mukha at likod niya. Teka, ano bang ginagawa mo? Nauutan na tanong niya. He looked deep into her eyes and she found herself unable to say anything. Pakiramdam niya ay nasa isa siyang whirlpool at hinihigop siya rin patungo kay Jim. He was trying to seduce her with just his eyes and naaakit siya. Hindi, napapasong nabitiwan niya ang kamay nito. Sa tingin mo ba hindi rin ako kinikilabutan kapag magkatigit tayo tulad ng ganito? Bulong ni Jim nang hawakan uli nito ang pisngi niya. With each passing day, I can't help but find you even more irresistible. Hinawakan ito ang ilang hibla ng buhok niya at dinala sa ilong nito. Nakapikit nitong sinamya yun. Napanganga siya sa ginawa nito. She could feel the lightning bolts getting closer and closer. Ano na ba ang nangyayari sa mundong ito? Napakurap siya. Bakit ba sa tingin niya ay nagiging kaisa na ito ng mga cool? Was he using some kind of power that made her feel so defenseless? Kahit ano kasing pagpipilit niya sa sarili, hindi niya makapag-isip ng matino. I could eat you alive if you know what I mean. Dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa mukha niya. His soft breath fanned her cheeks, sending shivers down her spine, and I'm gonna kiss you. Napahawak siya sa balikat nito upang itulak sana ito. Pero nang madama niya ang katawan nito ay parang na-magnet na raw ng mga kamay niya. Oh, napalunok siya. No, you wouldn't dare. Oh yes, anitong hindi pinansin ang pagtutol niya at patuloy lang sa paglakmit ang mukha nito. Ano ba? Lumayo ka sa kanya, Ravenna. What she felt so helpless and she could do was stare at his wide eye. Naramdaman niya ang paglapit ng labi ni Jim sa labi niya. Marahang lumapat ang mga yun at wari tinatansya ang reaksyon niya. Hindi siya makagalaw sa kinauupuan kahit na nga babot-abot ang kaba sa dibdib niya. Pakiramdam pa nga niya ay napakaraming paniki na nabulabog sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Lalo siyang natuliraw ng tuluyan itong sakupin ng mga labi niya. Naipikit niya ng maring ng kanyang mga mata at napahigpit ang kapit niya sa balikat ni Jim. His soft and hot lips were driving in her mind. The sensations she was feeling overwhelmed her, and it drove all sanity from her mind. She felt his arms around her body and pressed closer. She arched her body towards him when she caressed her back, causing him to groan ever as their lips were locked together. Then he abruptly let her go. Namamanghang napatitig si Rita. I shouldn't be doing this. Habol ang hiningang sabi ni Jim. Pumikit ito at pinuno ng hangin ang dibdib. Ganon. Naaasar na komento ni Ravenna. Pagkasapos nitong pagsamantala ng kanaan niya, isasabihin nito yun. Tusukin kaya niya ang mga mata ito. Don't get me wrong, Ravenna. Ani Jim nang mapansin ang itsura niya. She sucked in her breath when she heard what she said next. I must stop now, or I'll end up making love to you right here, right now in this very table. You must don't know how hard this is for me. Pagkasabi niya ay tumalikod na ito at itinuloy ang niluluto habang siya ay nanlalambot na napadaos-dos pa ba sa upo ang naroon.